Magandang araw po sa inyong lahat. Nga pala yung pinaka-guwapo niyong tagapagsalita. Laro. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang Diktadoryang Marcos. Ito ay sa panahon ng ikatlong republika ng Pilipinas. Si Ferdinand E. Marcos ay nanungkulan bilang isang pinuno mula noong Disyembre 30 sa taong 1965 hanggang Setyembre sa taong 1972. Siya ang ika-6 na Pangulo noong ikatlong Republika ng Pilipinas at ang kanyang pangalawang Pangulo na si Fernando Lopez. Ang Pilipinas ay magiging dakila muli. Yan ang mga katagang binitawan ni Pangulong Marcos sa mga mamayan ng Pilipino noong unang panunumpa niya bilang isang pinuno ng bansa. Naunguna ang pangkabuhayan at pampolitika sa suliranin na kinakaharap ng kanyang administrasyon. Sa unang taon pa lamang ni Pangulong Marcos ay nabuhay na ang pag-asa ng mga mamayang Pilipino na mahangon na sa kahirapan ng ating bansa. Dahil sa unang taon pa lamang ni Pangulong Marcos ay malaki na ang pagbabago ng ating bansa. Ngayon, tatalakayin natin ang mga programa at patakaran ng Administrasyong Marcos. Una, ang pagpapalaki ng produksyon ng bigas at mais. Isa sa mga ginawa ni Pangulong Marcos ay nakipag-ugnayan siya sa International Rice Research Institute o IRRI at sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños upang magtuklas at maghanap ng bagong binhing gagamit para mapataas ang produksyon ng bigas. At may mga dalubhasa rin pagdating sa pagsasaka na ipinadala ni Pangulong Marcos sa kanayunan upang magturo sa magsasaka ng bagong kaalaman, bagong paraan ng pagsasaka. Pinagtuunan niya rin ng pansin ang pagbaba ng bilang ng krimen, gayon din ang pagbaba ng bilang ng katiwalian sa pamahalaan. Sumunod ang pagpapabuti sa reforma ng lupa at nagpagawa rin siya, naglunsad din siya. Ano ba talaga? Pinagtuunan niya rin ng pansin ang pagbaba ng bilang ng krimen, gayon din ang pagbaba ng bilang ng katiwalian sa ating pamahalaan. At sumunod ang pagpapabuti sa reforma ng lupa. Naglunsad din siya ng malawakang programa para sa infrastruktura. Nagpagawa siya ng mga tulay, kalye, paaralan, irigasyon, at iba pa. Upang magawa ang programang ito, hinimok niya ang Kongreso upang gumawa ng bagong batas hinggil sa pagpapataas ng buwis. Gayon din ang umutang din ang ating pamahalaan sa International Monetary Fund at sa World Bank upang matugunan ang pangangailangan dolyar ng ating pamahalaan at ang kanilang gastusin. Binigyang pansin niya rin ang pagpapalaganap ng pangkalusugan sa mga puok rural. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, gumawa sila ng luntiang Sa ilalim ng kanyang administrasyon, naglunsad sila ng luntiang himagsikan o Green Revolution upang matugunan ang pangailangan sa pagkain ng mayayanang Pilipino. Opo. Binigyan niya rin ng pagtugon ang Binigyan niya rin ng pagtugon ang gawaing pangkultural sa pamamagitan ng pagtatag ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o
o Cultural Center of the Philippines. Joy! Nakain ka na, Joy. Nagkaroon din ng mga programa upang mapalawak ang pakikipag-ugnayang pangdaigdigan ng Pilipinas. Naging masigasig si Pangulong Marcos sa pakikiisa at pakikilahok sa mga gawaing pang-internasyonal. Kaya naman bilang tugon sa naganap na digmaan sa Vietnam, pinag-utos niya na ipadala ang Philippine Civic Action Group na binubuo ng sundalo, ininyero, nurse at mga doktor upang manggamot ng libu-libong sibilyan sa Timog Vietnam at tumulong na rin sa pagpapatay ng mga tahanang napinsala dahil sa digmaan. Gayon din sa paanyaya ni Pangulong Marcos noong Oktubre 24 hanggang 25 sa taong 1966 ang Manila Summit Conference na dinuluhan ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Timog, Vietnam, Thailand, Timog, Korea. At tinalakay rito kung paano masusugpo ang komunismo sa mga rehiyon ng Asia at Pacific. Binigyang pansin din ni Pangulong Marcos ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang Asyano. Kaya naman noong 8 ng Agosto taong 1967 ay nakiisa si Pangulong Marcos sa pagtatag ng Association of Southeast Asian Nations na kung saan ang mga bansang kasapi dito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Ang layunin ng samahang ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagsusulong ng kaunlarang pangkabuhayan, panglipunan at pangkultura ng rehiyon. Pangalawa ay ang pagtataguyod ng pagtutulungan ng mga kasaping bansa sa larangan ng lipunan, kabuhayan, siyensya at kultura. Pangatlo ay ang pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapairal ng batas at katarungan. Okay. Ika-4 ay ang pagtutulungan sa pagpapaunlad ng kasanayan sa kanilang sasakupan sa larangan ng edukasyon, propesyon, at teknikal na kaalaman. At ang huli ay ang pagpapasigla sa pag-aaral ng kasanayan at kultura ng mga bansang Timog Asya. Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos ay patuloy na lumala ang kahirapan. Lumaki ang agwat ng mayayaman sa mahirap. Ang pagtuloy ng kahirapan ay isa sa mga dahilan kung bakit lumitaw ang mga kilusang radikal na nagsusulong ng mga pagbabago sa lipunan. Bago matapos ang 1968 ay naitatag ang The Communist Party of the Philippines o CPP na itinatag ni Jose Maria Quezon. Nang sumunod na taon ay nabuo ang New People's Army o NPA sa pangunguna ni Bernabe Buscaino na kung saan ito ang armadong grupo ng CPP. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang termino ni Pangulong Marcos. Oo, pangalawang termino ni Pangulong Marcos. Muling halal bilang pinuno ng bansa si Marcos noong 11 ng Nobyembre sa taong 1969. Gayon din ang kanyang pangalawang pangulo na si Fernando Lopez. Ngunit sa kanyang ikalawang termino bilang isang pinuno ng bansa ay humarap siya sa napakaraming sigalot at suliranin na siyang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya at naging dahilan rin ng pagkadismaya ng mga Pilipino. Una ay ang paglaganap ng katiwalian sa pamahalaan. Pangalawa ay ang patuloy na paglaki ng antas ng pamumuhay ng mahirap at mayayaman. Pangatlo
ay ang pagkainutil o pagkawalang bisa ng Konstitusyon 1935 upang matugunan ang suliranin ng bansa. Ika-4 ay ang pagtaas ng bilang ng kriminalidad. Ika-5 ay ang paglaganap ng komunismo at subversyon. Bunga nito, nawala ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan kasi lumubha ang suliranin sa katahimikan at kaayusan. Sa pangyayaring ito, namulat ang kaisipan ng mga mamamayan, partikular na ang mga estudyante at kabataan. Namulat sila sa kanilang karapatang panglipunan at pangpolitika. Ang kanilang mga kilingan sa pagbabago ay nagbunga ng malawak at mapusok na demonstrasyon. At pamamahalag ito ay ang mga pagbunsod ng pagsasara, pagkaparalisa ng mga tanggapan pangpamahalaan at pribado. Idagdag pa rito ang kakulangan ni Pangulong Marcos sa una niyang termino sa reforma ng lupa. Ang pangyayaring ito ay naging dahilan ng pagkagalit ng mga magsasaka na walang sariling lupa. Sarili nilang lupa. Sa kanayunan, maraming magsasaka ang hikayat na umanib at sumuporta sa kilusang kagaya na ng CPP at MPA. Sa mga panahong ito ay nagsimula na ring magpalakas ng persa ang Moro National Liberation Front o MNLF sa Mindanao. Bagamat hindi pa ito nagsasagawa ng mga tutol sa pamahalaan, isa hindi makakalimutan ang kaharasang naganap sa ating bansa na humantong sa pagpapasabog ng Granada sa Plaza Rimanda noong Agosto 21, taong 1971, habang nagaganap ang raling pangpolitika ng mga kandidato sa Partidong Liberal, kung saan ito ay kinabibilangan na ni dating Pangulong Benigno Ninoy Aquino na kalaban ni Pangulong Marcos. Siyang namatay at marami ang nasugatan sa pagsabog na yun, na ibinintang sa New People's Army. Ang pagpasabog na ito ay subalit sa hanggang kasalukuyan ay hindi pa rin napapatunayan kung sino ang utak ng kaguluhang iyon. Hindi rin malilimutan ang pangyayari kung saan tinambangan si Once Ponrele ay bagamat nagtapat ito sa noong 1986 nga ito'y palabas lamang. Palabas lamang na ginawa niya na pananambang sa kanya upang mabigyang katwiran ang pagdideklara ng batas militar. Nang matatapos. Salamat. Sorry din ma'am na na-late.